Alam ni Lisa noon pa man na hiwalay ang mga magulang ni Santa. Alam din niya na kahit magkasama sa bahay ang kaibigan at nanay nito at nag-uusap na tila sa normal na mag-ina, ang katotohanan ay namamahay pa rin sa puso ni Santa ang sama ng loob sa magulang. At yun ang talagang hindi ko masakyan. Bakit may tanim kang hinanakit sa mother mo? Tanong ni Lisa sa kaibigan. Dahil sa pagiging manghuhula niya, sagot ni Santa. Ganoon kasimple, Lisa. Umiling si Lisa at sinabi, hindi simple ang dating niyon sa akin. Ang totoo, Santa, habang pinag-iisipan ko yun, lalo akong nalilito. How come? Anong nakalilito sa akin? Tanong ni Santa. Come on, Santa. Ukil-kil ni Lisa. You know very well what I'm talking about. Kahit mahigit 2 taon na tayong close, hindi pa rin kita ma-spelling. Hinalong muli ni Santa ang tasa ng kanyang cinnamon coffee. Nasa isang coffee bar silang magkaibigan sa Greenbelt sa Makati. Wala pa noong 5:00 ng hapon, kapanggagaling lamang nila sa trabaho. Nagpasama si Lisa sa kanya roon. May kakatagpuin itong pinsan na manggagaling pa sa Fairview. At habang naghihintay, hindi natiis ni Lisa na hindi ilabas ang matagal ng kimkim na pagtataka sa sitwasyon ni Santa. Lumagok ng mabibining lagok si Lisa sa kanyang cappuccino. Hindi niya minadaling sumagot ang kaibigan. Kabisado ni Lisa kung gaano kahalaga kay Santa ang privacy nito. Siya nga lang ang maituturing na kaibigan nito sa bangko. Kahit popular at palabati si Santa sa lahat, hindi naman ito ganoon kahandang makipaglapit ng loob. Sabi ni Santa sa wakas, tuwid na nakatingin sa kaibigan. Siguro nga, panahon na para i-share ko sa iba ang dala kong pabigat sa dibdib. Alam mong maipagkakatiwala mo sa akin, Santa, kahit ano pa yon. Sabi ni Lisa. I know, sabi naman ni Santa. Wala akong ibang kaibigan ka-close, Lisa. Ikaw lang. Nagtaas ng tingin si Lisa. Sabi, ako lang? Doon sa neighborhood ninyo sa Baclaran, wala kang ka-close na taga roon sa inyo? Yung ilang kababata ko na naka-close ko rin, sagot ni Santa. Nasa abroad lahat. Yung iba dahil sa trabaho. Yung 2, foreigner ang napangsawa at isinama na sa bansa nila. Sinaid ni Santa ang nalalabing likido sa hawak niyang tasa bago idinugtong. Anyway, isa man sa kanila, wala akong maituring na tunay na matalik na kaibigan. At siguro, kasalanan ng mother ko. Hayan ka na naman, sabi ni Lisa. Walang biro, Lisa, sabi ni Santa. Nang maging common knowledge sa aming lugar na marunong manghula ang nanay ko, naasiwa ako sa mga kababata ko. Bakit? Tanong ni Lisa. Ewan, sagot naman ni Santa. Siguro, napahiya ako kaya kusa akong dumistansya sa kanila. Kahihiyan ba? Tanong ni Lisa. Ang tuwing mo sa magulang may kakaibang gift? O dahil iba siya sa ordinaryo? Isipin mo, Lisa, sabi ni Santa.
Mula sa pagiging guro na nirerespeto, sumayad sa lupa ang turing ko sa nanay ko. And why not? Mas kilala siya noon hanggang ngayon sa lugar namin bilang Aling Esmeraldang manghuhula. Si Lisa naman ang umubos sa kanyang cappuccino. At pwede ba? Dugtong ni Santa, bahagyang nakasimangot. Huwag mong tawaging gift ang karunungan niyang manghula. Paano ko ituturing na gift ang bagay na siyang nagwasak sa aming pamilya and later, pumatay sa kuya ko? Muntik nang masamid si Lisa sa narinig. Alam niyang nasa college pa lamang si Santa nang pumanaw ang nakatatanda nitong kapatid. Hindi nga lamang alam ni Lisa kung paano yon binawian ng buhay. Hindi na hinintay ni Santa ang pag-uusisa ng kaibigan. Kusa siyang nagpaliwanag. Aniya, sa Saipan nasawi ang kuya ko habang nasa trabaho. Hindi sana siya mangingibang bansa. Maayos naman ang kita niya rito noon. Supervisor siya sa isang sangay ng Photo Developing Laboratory. Tapos, hinulaan siya ni nanay. Nagkaulap ang ekspresyon ng dalaga, sabay tingin sa kawalan. Kinailangang tapakin ni Lisa ang kaibigan upang ituloy nito ang salaysay. Anong hula ng nanay mo? Tanong ni Lisa, very curious. Masama raw ang signos ni kuya, sagot ni Santa. Maaaksidente raw ito sa malapit sa pinapasukan. Ang ginawa ng nanay ko, pinayuhan si kuya na mag-iba ng trabaho. Bakit daw? Tanong ni Lisa. Para raw siya mailayo sa signos. Doon nga sa malapit sa pinapasukan niya. Sumunod ba ang kuya mo? Talagang curious na curious si Lisa. Tumango si Santa. Aniya, tamang-tama may bakante sa branch nila sa Saipan. Inaprubahan agad ang application ni kuya. Maganda naman kasi ang record niya sa kumpanya. Then, after less than a year, nagkaroon ng pagsabak sa laboratorio nila. Bahagyang gumaralgal ang tinig ng dalaga. Isa ang kuya ko sa mga namatay, Lisa. I'm sorry to hear that, ani Lisa. I'm sorry too, Lisa. Dugtong ni Santa. Nakabawi agad si Santa sa pagkabasag ng emosyon. Ano raw ba ang dahilan ng explosion? Tanong ni Lisa. Aksidente, sagot ni Santa. Unstable daw ang chemicals na i-deliver ng supplier. Yun ang findings ng mga authorities doon. Ang mother mo, tanong ni Lisa. Paano siya nag-react sa pagkamatay ng kuya mo? Maluka-luka siya sa hinagpis, sagot ni Santa. At sising-sisi siya sa nangyari na dapat lang. Sa sobra niyang bilib sa sarili niyang hula, iniiwas niya si kuya sa aksidente dito. Pero anong nangyari? Namatay rin si kuya kahit andoon siya sa malayo. Santa, marahang sabi ni Lisa. Ano ang dapat mong ipaghinanakit sa mother mo kung ganoon? Alalahanin mo, anak niya ang nakitaan niya ng masamang kapalaran. Kung ako rin siguro ang nasa lugar niya, ganun din siguro ang gagawin ko. Papayuhan ko ang anak ko upang makaiwas doon. Iba ang katwiran ni Santa. Aniya, kung hindi siya
sumampalataya sa hula niya. Hindi niya itataboy sa malayo si kuya. Baka doon talaga ang signals niya at posibleng buhay pa siya hanggang ngayon. Hindi na nakipagtalo si Lisa. Sumulyap siya sa kanyang orasan. Lampas ng 5:00 at wala pa ang kausap niyang pinsan. "Coffee pa, Santa?" tanong ni Lisa maya-maya. "O baka ibig mo nang umuwi? Hindi na kita pipigilin. Ayokong gabihin kang masyado. Tiyak naman sisipot yung kausap ko. Na-traffic lang siguro." Umiling si Santa. Ayaw pa niyang lumakad. Wala naman siyang daratnan sa kanila. Martes hanggang Sabado, laging maghahating gabi na kung makauwi ang nanay niya. Linggo at Lunes ang mga araw ng pahinga nito. Pero gusto niya ng isa pang tasa ng cinnamon coffee. "Ako ang bahala sa second cup natin, Lisa. Cappuccino uli sa'yo at Danish pastry?" Habang nag-e-enjoy ang magkaibigan sa coffee bar na iyon sa Greenbelt Plaza, nasa coffee shop na rin ng Manila Diamond Hotel si George ng mga sandaling iyon. Maasim ang mukha ng binata. Hindi ang tipo ni George ang mahilig magpahula. Hindi siya hilo, hindi siya tanga. Baka nga may makakita sa kanyang kakilala roon habang iniistima ni Madam Merlina, di ang laking kahihiyan. Ang question lang, talagang may tama siya kay Santa? Kung wala ba, magsasayang siya ng oras para pagbigyan ng kakatwang hiling ng dalaga? Sumalyap si George sa oras. 1 oras at kalahati pa ang kanyang ipaghihintay. Humigit kumulang 15 minutos daw ang ginugugol ni Madam Merlina sa bawat binabasahan ng tarot cards. Mula sa kinaroroonan, sumulyap ang magaling na investment analyst ng Southeast Asia Bank sa pwesto ng manghuhula. Nasa sulok na mesa iyon, kaharap ang bagong upong kliyente. Isang matrona na tadtad ng makikinang na alahas ang katawan. Inisip ni George kung magkakasaysay ang ipinunta niya roon. Kung sasabihin ni Madam Merlina na may pagtingin din sa kanya ang babaeng napupusuan, baka sakali pa. Ngunit, kaya ba iyong makita sa barahan ng manghuhula? At ang importante sa lahat, totoo ba naman? Napailing si George sa sarili. Kung makikita siya marahil ng mga kasamahan sa trabaho at lalo ng masungit nilang manager, si Ms. Quevedo, baka ipasuri ang utak niya sa psychiatrist. Bakit pa siya, naisip-isip ni George, isinubo ni Santa sa sitwasyong iyon? Sinenyasan ng binata ang isang waiter. Umorder siya ng kapeng may lahok na brandy. Kailangan niya hindi lang ng pampalakas ng loob, kundi ng pampatapang din ng hiya. Baka kasi hindi siya makatagal at bigla siyang umurong. Di busted agad siya sa dalaga. Ngunit kung alam lamang ni George na nanay ng babaeng itinatangi si Madam Merlina, ewan kung ano ang kanyang gagawin. Tila nga yata may katwiran si Santa sa paninisi sa nanay niyang manghuhula. Hindi lang sa pag-abandona sa kanila ng tatay niya, kundi sa pagkamatay rin sa aksidente ng kuya niya. Ngunit marahil ay gusto ninyong itanong, tunay nga ba ang galing ni Madam Merlina? Ano ang makikita ng fortune teller
kapag binasahan na niya ng kapalaran si George. Abangan